Okay, good guys, no, meron tayo dito nga service na Whirlpool front load, no. So meron daw itong error, sabi ng customer. Ang error daw nito guys is E11, no. So ngayon ito guys, tingnan natin, lagay natin siya sa spin mode. Tingnan natin kung iikot ba, no. Kasi nga nagkakaroon daw siya ng error. Ang E11 error kasi guys ng Whirlpool, meron siyang dahilan, no. Una, pag wala siyang supply ng tubig, mahina yung supply ng tubig, nagkakaroon yan siya ng E11 error. Sample, barado yung strainer doon sa likod, nagkakaroon siya ng E11 error, no? So yun, no? Try natin guys sa spin. So okay naman siya sa spin guys, wala siyang problema sa spin dry. Ayan, umiikot naman siya, goods naman yung spin dry, no? So testingin din natin siya sa quick wash, no? Sa 14, sa 15 quick wash, tingnan natin kung saan ba lumalabas yung error, no? So sa spin dry wala naman siya naging problema, no? So yun nga guys, ang dahilan ng E11 error is tatlo. Mahina ang pasok ng tubig, no? Barado yung strainer sa likod, yung sa inlet valve. Tapos pangalawa, nakababa yung drain hose sa likod. Yung drain hose niya baka nakababa, kaya hindi siya nakapag-ipon ng tubig. Nagkakaroon siya ng E11 error. Pangatlo, sira yung sensor, no? Kaya nagkakaroon siya ng E11. At pang-apat guys, yung hose ng sensor butas, no? So yun po ang naging dahilan ng E11 error ng isang front load Whirlpool automatic washing machine. So ito ngayon, tingnan natin kung ano naging problema nito, no? Kasi apat yung dahilan, no? So nilalagay natin siya sa wash. Ayan, tingnan natin, i-observe natin. Umiikot naman siya guys, pero tuloy-tuloy yung karga ng tubig. Tingnan natin kung lalabas ba yung error, no? So yun nga, no, basta E11 error guys, apat yung dahilan, no? So una, yung barado yung inlet valve, walang pumapasok na tubig, kaya nag-E11. Pangalawa, yung sira yung water level sensor. Pangatlo, yung hose sa likod, yung drain hose nakababa, dapat kasi nakataas yan guys, hindi siya pwede nakababa. Pang-apat ay yung hose ng sensor ay butas, no? So yun po ang naging dahilan. So ito, tingnan natin kung alin dyan ang problema nito, no? So yan, sa 14. So dapat bababa yan siya ng 13, no? So tingnan natin kung bababa ba, no? So binuksan na nga rin namin dito guys yung likod para ma-check na rin, no? Ayan, para masilip na rin natin yung mga condition dito sa likod. Baka kasi yung hose ay may mga tama na, no? So yun. So yan guys, oh, E11 lumabas nga, no? So pagdating hanggang 14 lang siya guys, hindi siya bumaba ng 13, no? Labas na yung E11. Ayan, pag i-post mo siya, start mo, ganoon na naman. So ibig sabihin, mayroon itong problema. So ang unang gagawin namin dito guys, dahil nagkakaroon siya ng E11, ay yung papalitan natin yung water level sensor muna. Pero bago natin palitan guys, i-drain muna natin yung tubig, no? Kasi nga hindi yan siya magwawas kapag may tubig pa yung laman. So ilagay nyo muna siya sa spin para ma-drain yung tubig, no? So yun. So ito guys yung sensor, pinalitan namin ito. So nilagyan na natin ito ng bagong sensor para matesting ulit, no? So yan. Lagay ulit natin siya sa quick wash, no? Para matest na. So pinalitan na namin ito guys ng sensor ng Whirlpool, no? So available sa amin guys yung sensor na yan. Kung kailangan nyo, message lang po kayo sa amin. Available po sa amin yung sensor, no? So yan. So ilagay natin siya guys sa 15. So dapat bababa siya ng 13. Pag bababa siya ng 13, ibig sabihin good na siya, no? Kasi ang U11 sa wash ay hanggang 14 lang siya. E11 hanggang 14 lang siya, hindi siya nag 13. Pagka nag 14 siya, doon na siya lalabas yung error. Ayan. So bago na yan guys, sinalpakan natin, no? So baklasin natin guys yung sensor para makita nyo din. So ito yung sensor guys, yan na binaklas namin. Ayan. So ito yung laman yan, sinilip namin yung laman. Yung luma to guys, ito yung nasira, no? So may spring dito. Yan. Yan siya. Meron siyang diaphragm, no? So ang kadalasan guys na naging problema, yung diaphragm niya guys nabubutas, yung parang rubber. Pag nag-11 yan, yun yung naging issue niyan. Yung rubber niya nabubutas. Ayun guys, oh, nag-13 na. So okay na, no? Sensor ang problema. So ito guys, ang ano niya guys, oh.
yung diaphragm niya. Ayan guys, oh. Ito yung nabubutas guys, kaya kapag nag-E11 yan. So ma-identify nyo siya kahit ihipan nyo siya guys. Ano yan? Singaw. No? So, yun ang naging issue, yung pinaka, yan, ito, yung sensor talaga. No? So, palitan nyo siya guys, hindi naman siya na-repair, palit talaga siya. So, binuksan lang natin para ma-check lang kung bakit nagkaroon siya ng error, no? So, yun, no? So, sensor ang naging problema niya, no? So, yun nga, 4 ang dahilan guys kung bakit nagkaroon siya ng error yung mga itong washing machine. Thank you.